Ako, Makaradol, Fred Padernos, Istorya Makaradol! Sa ginawa na regular session ng Senado, August 25, 2026, naging malaking bahagi ng kanilang discussion ang ukol ito sa pag-regulate or pag-ban ng social media dito sa ating bansang Pilipinas. Ito ay sanhi ng mga nangyayaring mga karahasan, mga kasamaan na pinaggagawa ng ilang mga tao gamit ang social media. Lalong-lalo na itong mga latest na mga pangyayari na kung saan mayroong mga insidente ng barilan, pumapasok sa mga paralan, may pinapatay sa pamamagitan ng baril na kinasangkutan ng mga bata na pinaghihinalaan na impluensya ng mga online games na mga extremism, nihilistic and violent games na nakaka-impluensya sa kanila, kaya daw nila nagagawa itong krimen. Kaya itong ating mga mambabatas, gaya ng ating mga senador, ay gumagawa ng ilang mga panukala na i-regulate na ang social media use, lalong-lalo na sa mga bata na nag-iedad 16 years old pababa. Pero paano nga ba gagawin yan? Kung titingnan natin ngayon, ang talagang mga lalakas gumamit ng social media ay mga bata yan. Yung mga edad na yan, 16 years old pababa, hanggang sa pataas na rin. Maski nga ngayon mga matatanda gumagamit na rin ng social media kasi inna sa bansa natin ang paggamit ng social media, lalo na dahil ang social media ngayon ay isa na ring paraan upang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagiging content creators at vlogging, kung ano pa. Ayan. So, dyan na natin ngayon titimbangin kung ano itong sinusulong ng ating mga mambabatas ukol dito sa social media regulation. At kaugnay nito, meron ding sinusulong ang ating mga mambabatas na Social Media Safety for Children Act. Gagawa na naman ng batas na kung saan itong ating mga bata na nag-iedad 16 years old pababa ay pagbabawalan na gumamit ng social media. Sa tingin ko ay mukhang imposible ang ganito. Kasi ang mga bata ngayon, sa kanilang pag-aaral, gamit na gamit nila ang social media. Sa mga projects, sa paggawa ng kung ano-anong mga activities sa eskwelahan, gamit na gamit nila ang social media, mga apps. Ngayon, yung mga edad na yan, mga estudyante ito, 16 years old and below. O kahit na 16 years old up, malalakas yan gumamit ng social media platforms. Now, maganda naman itong hakbang na ito na i-regulate. Ngunit paano ito i-regulate? Kung gagawa na naman ng batas para rito, ay panibagong batas na naman ito na magiging white elephant sa tingin ko. Dahil kahit anong batas sa Pilipinas, siguro kung titingnan mo, nandyan na lahat na batas. Ang kulang na lang ang seryosong implementasyon sa mga batas na yan. Nandyan na. Cybercrime Prevention Act, nandyan na. May kinalaman din yan sa paggamit ng social media. Ngayon, gagawa na naman ng Social Media Safety for Children Act. Para i-regulate itong social media use. Sinasabi ko, ito ay open naman for discussion. Ginagawa ito ng ating mga mambabatas. Ay gusto nila ring maayos itong bansa natin nang hindi madagdagan ang mga krimen na nagagawa ng kung sino-sino gamit ang social media, lalong-lalo na sa mga bata. Pero agad sinasabi ko, nandyan na lahat ng batas Nandyan na lahat ng batas. Nandyan ng lahat. Kulang na lang ang talagang masinsinan at seryosong implementasyon. Ano kaya't
paigtingin na lang ang pagpaparusa, ang pagmumonitor at pagdakip sa mga gumagamit ng social media na ginagamit sa kasamaan. Bakit hindi na lang ganun ang gawin? Kisa gagawa pa ng panibagong batas para lang sa ganyan. Yung iba dyan nagsusulong na ipagbawal ang social media sa Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, in my own opinion, it is next to impossible. Maganda yan ang hangarin, pero sinasabi ko, it is next to impossible na hakbangin na yan. Kasi ilang milyon yan na gumagamit ngayon ng social media sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang purpose, sa iba't ibang paggamit. Ngayon, kung ipagbabawal yan, anong mangyayari sa atin? We will be lagging behind sa social media world na ito. Magtatayo pa nga tayo ng di ba? Yung AI hub, yung Paxilica na yan. AI hub yan. Para palakasin ang social media dito sa ating bansa at ang artificial intelligence technology. Lahat ng ito ng mga social media ay produkto ito ng artificial intelligence. Kung ipagbabawal natin ang social media, mawawalang saysay ang ating pagsusulong na mapaigting, mapalakas ang ating industriya ng artificial intelligence. Malaking epekto ito para sa mga bata, para sa lahat. Sa tingin ko, ang kailangan natin ay hindi panibagong batas para i-regulate ang paggamit ng social media. Uulitin ko, sa aking pananaw, nandyan na ang lahat ng mga klase ng batas upang ipatupad dito at mapanagot ang mga taong involved, sangkot dyan sa paggamit ng masama sa social media. Yun na lang ang ating paigtingin. Kung gagawa pa ng panibagong batas, isa na naman yan na batas na mababalaho. Isa na namang batas yan na mababalaho at magiging white elephant. Maganda lang sa umpisa, pero kinalaunan, wala na. Hindi na pinag-uusapan. Ganon lang sana ang gawin natin. Paigtingin ang paghabol sa mga gumagawa ng masama gamit ang social media. Kayo dyan na mga audience natin dito sa Radyo Abantes GTV, gumagamit ng social media. Anong masasabi ninyo? Kayo ba ay sang-ayon na i-ban itong social media use dito sa ating bansang Pilipinas? O kailangan lang paigtingin ang pagpapatupad ng mga batas na nakaakibat dyan sa mga maling paggamit na gamit sa krimen ang social media? Nasa inyo ang pagpapasya. Nasa inyo ang tingnan natin anong comment ninyo. Kung ano man ang inyong comment, oo o hindi, comment ninyo dyan at nang mailabas ninyo ang inyong mga point of view, yung inyong mga pananaw tungkol dito sa usapin na ito. Kasi lahat dito involved. Ang pinag-uusapang batas dito ay tayo ang involved. Tayo na mga social media users. So nakakailangan din siguro na ilabas ninyo natin ang ating mga hinaing upang mabasa nila, marinig nila at maging bahagi ng kanilang pag-aaral kung ito ginagawa nilang hakbang ay tama o dapat hindi na ituloy. Okay? Dito lang yan sa ating programa. At yan ang ating makaradol na balita dito sa Istorya Pakaradol. Dito yan sa Radyo Abante is JTV.